Alam mo ba kung bakit laging may mukha at pangalan ng politiko sa tarp, poste at pader? Nakakainis, no? Pero may dahilan yan. Ang tawag doon ay mere exposure effect. Habang mas madalas mong nakikita ang isang tao, mas nagiging pamilyar sila sa'yo. At minsan, mas nagugustuhan mo sila kahit hindi mo sila kilala. Alam ng mga politiko yan. Kaya kahit sagabal na, tuloy pa rin. Kasi sa totoo lang, gumagana. May mga taong bumubuto sa sikat, hindi sa karapat-dapat. Kaya minsan, bulok ang sistema. Dahil mas pinipili natin ang kilala, hindi ang may malasakit. Kilalanin natin si Mary. Wala siyang trabaho at ang masaklap, wala rin siyang balak humanap ng trabaho. Kapag kailangan niya ng pera, hingi dito, hingi doon. Lalo nga ngayon, may tatagbong politiko na kilalang mabait. Ayon, bigay siya ng bigay ng ayuda. Pero tanong, saan ba galing ang ipinamimigay ng politiko? Kay Miko, isang breadwinner, dapat sana 30,000 ang sweldo niya. Pero nabawasan ang SSS, PhilHealth at Pag-ibig. 28,000 na lang. May income tax pa, minus 1,500. Ang take home, 26,500. Grocery, kuryente, tubig, gas. Lahat may VAT. Halos 3,000 ng sweldo niya na pupunta rin sa gobyerno. So sa kabuuan, 6,400 pesos kada buwan ang kinakuha mula kay Miko ng gobyerno. Imbis na gamitin yung pera para sa edukasyon, infrastruktura o tulong sa pamilya ni Miko, binibigay ito kay Mary. Bakit? Kasi si Mary ay botante. At kapag si Mary ay natuwa, malaki ang chance na iboto niya ulit ang politiko. Nakakuha niya siya ng ayuda, galing sa buwis ng iba, nakaboto pa siya. Kaya next time, pag pumipili tayo ng iboboto, isipin natin, pera ba natin ang ginagamit sa pansariling interes ng politiko? O ginagamit ba ito para sa ikabubuti ng lahat? Ang buwis ay hindi lang tungkol sa pera, isa rin itong usaping politikal. At tayong mga mamamayan, lalo na ang mga tulad ni Miko, ang tunay na nagsasakripisyo. Ayusin natin ang mga binoboto natin. Buwis mo, boto mo. Kinabukasan mo.